Update patungkol sa Universal Social Pension na patagal nang inaantay ng ating mga lolo at lola. Panoorin ang buong interview na DZMM kay Mr. Floro Francisco, ang founding president ng Seniors for Seniors Association Inc. Umaten po ako nung 6 regular meeting ng House Committee on Senior Citizen. At ang napagdesisyonan ng komite ay para lang masimulan na ay magbibigay sila ng 500 na universal pension para sa mga non-indigent. At may panukala sila na itataas ito ng 250 for the next 2 years para pumantay ng 1,000 doon sa mga current na nakakatanggap ng 1,000 na mga indigents. Okay. So sa ngayon po, yung mga indigent, 1,000 ang natatanggap. Opo. Yung non-indigent, ang proposal... Wala sila natatanggap. Ang proposal po ay ang napagkasunduan kasi sabi raw ng DBM walang pera. Pero hindi kami naniniwala na walang pera ang gobyerno Ang daming winawaldas, ang daming ninanakaw ng mga kurakot, tapos bilyon-bilyon, trilyon. Sasabihin nila walang pera para sa mga seniors. Ang napagkasunduan po nila ay bigay na lang daw muna ng 500 dahil yun daw ang sinasabi ng DBM na available. So ngayon ay nasa Appropriations Committee na po para aksyonan nila yung rekomendasyon na 500 and then with additional 250 per year for the next 2 years para pumantay ng 1,000. Pero hindi po kami nawawalan ng pag-asa dahil sa Senado ay pinag-uusapan din po ito. Opo. At may mga panukala sa Senado, yung iba pa nga sa mga ibang senador ay 1,500 ang proposal nila. So sana kung magsasalubong ang 500 at 1,500 baka sakaling maka 1,000 tayo, no? Oo. Bagamat magiging masaya na rin kami, hindi pa rin po sapat yung 1,000 na yan na ibibigay sa mga nakatatanda nating mga senior citizens. Opo. Ang liit nung nung 250 increase per year for the next 2 years, even yung 500 na base Considering na pataas ng pataas din ang presyo ng bilihin. Yan nga po ang nakakatuwa kasi diyan mo makikita kung anong klaseng prioridad meron ng ating mga politika, ang ating mga namumuno, ang ating mga representante sa Kamara. Dahil po yung 500 na yan na unang binigay, kopong-kopong pa, 2011 pa yata yun, ang dating pangako ay dapat yearly i-review yan at iaangat depende sa ekonomiya at saka sa pangangailangan. Pero ngayon yung 500 na panimula, ewan ko kung anong klaseng economic analysis meron ng ating mga mambabatas, pero pinapakita lamang na hindi talaga totoong prioridad ang mga senior citizen. Lalong-lalo na nung last Congress na kung saan inaprubahan na ito ng lower house pero yung Senado hindi kami pinansin.